Tapos ni karon ang makita ninyo sa atong PowerPoint is something nga dapat unta na screen pero mag-lisod ako sa screen. So makita ninyo ako notes. Hindi pagit malandar aton nga okay. Can we try it na dirahan na before kita mag-pray? Okay. Dali no? Okay, good. Medyo ka pumalasa ko lang. Kadamo sa inisog ng technicality para makita niyo ang atong PowerPoint. But, ako na yun si Pastor Padilla, o Pastor Ariane. If you can, we can stand together and ask the Lord to bless our session. Let us pray. Nagadoon kami kanimo Ginoo karong punta, knowing ikaw ang Ginoo nga ginaalaga nga ginakilala na labaw sa tanan. Karong punta gina-entrust mo kining adlaw na sa imo paguna sa tanan ng mga buluhaton, Ginoo ang tanan maging hapsay. Nabalo kami Ginoo nga something, Lord, nga may mga special ang imo ikaw sa tagsagama kinabuhi way na nakabilin sa nga lugar. Salamat sa relationship nga imo establish ikan kanito until now. Na kami nagahiusa sa una-una kasing-kasing. Na usara ko na tumong Ginoo na every time at tuminighi sa Mount Carmel, amo Ginoo masinati ang imong tuman nga kahi using sa mga katawhan nimo nga nagahatag sa mga mensahe, Lord, nga sa among pagpauli, lipay may tungod kay daghan ming dala ka mga kaiman na pwede yun na mo Ginoo himuon na tol sa among mga churches. Lord, karong buntag, ablihi ang amuna o kasing-kasing na ma-receive namon Ginoo ang imuhang pagpakamaayo paagi sa imong alagad. Sir Omon, Lord, ubanin siya, atagi siya o likod pang lawas o gamiton pa yun mo Ginoo sa daghan pa mga oportunidad so that daghan pa yun mag-bless po pinaagi sa kanyang kinabuhi. Today, we offer sa imo ang tanan hantod matapos Ginoo ang full durations and convention time. Salamat yun. Excited me every moment na magpamati sa imo. We give you praise sa inyong adlaw. In Jesus' name we pray. Amen. May ang aton makita ang hindi artistic kaya ang aton yung pagsimula sa tunga. Pero siguro pwede man tayo makasigar sa aton mga baptist ang pag-print kaya sa aton. Kung balino na to, mawala ako sa saksakan o di tayo may tabo. But anyway, gusto lang ko mag-sugod sa pauna-una nga kining aton mensahe is basically taken from the book of Jeremiah, where we get the idea nga ang Ginoo kung may makita sa aton nga mga efekto na mga kasing-kasing paglantaw sa pag-aaral sa iya, He will confront us. Paglumon kita. He will say to us, that's wrong. And so this morning, atong tugutan nga i-confront kita sa scripture. You see, may mga when I say structure, ang masabot natin is atong organization as a convention. Ang atong organization or body as a church or an institution, seminary for example, or as a denomination. There are times when we thought we're okay, pero gali hindi. So here, atong tanawon kung giunsa ni Jeremiah pag-confront ang mga Israelitas for living so long and believing that they are God's people, pero ang kinabuhi, dili mo tukma
sa pagtuman sa Balang Sulatan o sa Ilahang sa Old Testament, so to speak. You see, a temple or a church building can stand tall. Namin itong church building. A routine can feel sacred. And a tradition can look ancient and respectable, while the heart of the people is away from God. May panahon nga abi naton okay lang na because ang atong simbahan bilang nagtindog na siya for almost a century. May atong mga institutions or convention has been there for so long, and we thought that the duration of our existence sa kalibutan, we thought nga it means God's approval. But here, we see that Jeremiah confronted the Israelites with what they claim to be false. They claim security because the temple was among them. Ito sila. Yet they had filled the land with injustice, oppression, and idolatry. They repeated language, religious language, but their lives denied the covenant. Diba, kalabanan naman namin kita magkanta, namin kita maghambal, namin kita mag-memorize a verse. In fact, namin kita magbalik. But then, our lives have denied the covenant. They came here with offerings, but live far from righteousness. They failed to realize that God is not interested in preserving empty forms. He is calling His people back to repentance, justice, and obedient covenant living. And so, ang essence sa pagbaglong ni Jeremiah sa mga Israelites in these days. In fact, tungod sila, patindog siya sa Ginoo sa ganaan sa templo. Jeremiah, dito ka tindog sa ganaan sa templo. And tell my people, the temple, do not say the temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord. Now, dugay ko na hindi basa-basa sa una, pero karon ko na nakita kung ano ang significance ng tatlong ka phrase, the temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord. And I will tell you why. This message is clear that when God speaks, no structure is too holy to be examined, no system is too established to be corrected, and that's what Jeremiah is talking about. It's a sermon or a wake-up call. Hindi lamang silang panahon, but panahon natin karon. Because we can have been an institution, a convention for so many years, and thought we're okay. Ang atong pagka-okay, made us believe that God's approval is upon us. But Jeremiah stood in that temple and said, hindi kamo maghambal. Kada simba ninyo, mag-recite kamo sa the temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord. At tuloy doon, tingnan nila. And so, it exposes the lie that external religion can protect internal rebellion. And that is why this message is for us today. Whenever the church begins to lean on reputation, whenever the church begin to lean on structure, tradition, and location instead of holiness, something is wrong. So ano ang paghambal ni Jeremiah sa ila? His confrontation speaks directly to us. Kaya nag-remind sa aton that sacred structures, rituals, and heritage do not guarantee God's favor. Wala nagpasabot na ara-tira ang pagod sa Ginoo. In fact, ipikita na kung sa inyong kalendary. Sino ang mga Southern Baptist? Ang Southern Baptist, sa denomination, sa Amerika pa lang ang record, wala kita sa record sa Pilipinas sa ating president. Sa Amerika pa lang, the Southern Baptists have about 12.9 million churches. Members.
have 46,900 churches. Dapat, di ba? Weekly attendance, 4.4. Kada Domingo, sa Amerika pa lang, 4.4 ka mga churches na nagasimba. Ara ang IMB works sa 150 countries. May ara kita ng 3,500 to 3,700 missionaries. Ang ibang sila, hindi mahampal kita isang number because ang ibang sila is on hiding, meaning dili taguo, dili pakita because the ara sila sa danger ng mga area. Annual baptisms, 250,000 to 260,000. Ang aton annual company offering, 460 to 70 million dollars ang aton offerings kada tuig. Wala pa lang na ang mga ibang pang offerings, super, almost katunga pa ng other mention. Ang second special, 1,600 member churches. Uban pa nila ang mga churches na na-frame ka na. Nabaligyan lang. May nag-fix out ako siya. Pero, it's okay. 300 new churches planted. Ganun lang ito. 3,000 new baptisms. Amuna kita ka-strong. Amuna kita ka-damo. SPBTS. Karoon sobrang na akong field-based students. 102 na College of Theology. 9 sa atong doctor ministry programs. May 11 na Tagalusod na mag-enroll. We have very strong academically sa programa na faculty development program. So, sino ang magsiling patay ang SP? Hindi ba? Siling Pareto to Walker, the proof is in your eyes. Panawa matako, makita ko. We are a denomination with a strong, large structure, and the biggest denomination in the world, second to Catholics. Amuna kita kadako. Amuna kita kadako. Wala ko pag-inisip na ang sa Pilipinas ng ibang relasyon. Ang nakita ko lang sa Google, amo ni record sa Amerika, pero wala pa nagraan sa Pilipinas, sa ibang Asian countries. But if you count it, I mean, in-cut ko akong slide, kaya mo nag-ayaw na kasi ito sobrang kita 30 minutes. In fact, hindi, may sobrang 30 minutes, pero it's okay, you want to read it. Okay? So, yung confront sa Ginoo si Jeremiah. Ano ba yung information? Di ba niya, this is the word that came to Jeremiah from the Lord. Stand at the gate of the Lord's house, and there proclaim the message. Hear the word of the Lord, all you people of Judah who came through these gates to worship the Lord. This is what the Lord Almighty, the God of Israel, says. Reform your ways and your actions, and I will let you live in this place. Pag mag-inulso mo, magdugay ka mo diri sa inyong lugar. Do not trust in deceptive words and say, this is the temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord. If you really change your ways and your actions and deal with each other justly, if you do not oppress the foreigner, the fatherless, and the widow, and do not shed innocent blood in this place, and if you do not follow other gods to your own harm, then I will let you live in this place, in the land I give you ancestors forever and ever. But look, you are trusting in deceptive words. You steal and murder, commit adultery and perjury. Nagasaad, wala katuman, walang perjury. Burn incense to Baal and follow other gods you have not known. And then come and stand before me in this house. Nagasimba ka mo sa iba ni Diyos, pero magdala ka mo sa offerings diri sa atong templo, which bears my name, and say, we're safe! We're safe! Safe from all these detestable things. Ang tanan na hindi gusto ng Ginoo, kag ginagtultan sa Ginoo, ginahimo ninyo, has this house, which bears my name, became a den of robbers to you, but have been watching, declares the Lord. Now, amoy niya ang confrontation. Number one, kung imo isa-isa kung itong ating ibasa kayo na,
mahimo na ito ng tatlo ka confrontation, tatlo ka pagbadlo, tatlo ka pagpahinumdum. One, ang scripture nag-confront some false security in sacred structure. Amo na yung magpusapot. Trusting in sacred structure. Kagdako sa SB. Strong pa din sa security to deliver. Bisan magpakasala ka, luwas niya po. Sino mag-handlock sila? Pildi sila. But trusting in sacred security, trusting in my beautiful and wonderful church and its building, wonderful and strong denomination, in my baptism, wonderful worship is false security. Hindi ina magpawagtang sa paghukom sa Diyos sa akin. And they say, this is the temple. No, tatlo ko rin yung basa in the ring. And I want to say that because he says, hindi ka mo sige hambalo. The temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord. Kalihok lang, masabi lang, kung may ara silang mga discussion sa streets, may ara silang mga feeling of insecurity, they will say, the temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord. Kung masagdan sila, oh, the temple of the Lord, daw orasyon. In fact, they say, nga kung ari kita sa Jerusalem, kag kung ari ang templo, nga ko'y anak sa Ginoo, sino ang makapahog sa atin? Wala. They came to the point kang ilang templo, ginhimo na nila nga anting-anting. Inakulintas na nila. Habang ari ni nga akong anting-anting, wala siya makahilagot sa akin. We can be resilient, we can succeed, we can move on because I have the anting-anting from God. Basta may harap sa ito, may habak-habak ha? Hindi na ako ako. Mag-init na ako. Kaya hindi mag-init. Anting-anting. 2005, 5 kahabak-habak ang insulog namin Santa Maria. 11 kahabak-habak ang insulog sa seminary from the students nga halin sa mga tribal areas. Insulog sa seminary because we were thinking kana ang timawag ng mayara simpak ang Ginoo sa iyo. People treat the temple as a magical shield, practicing external religion without internal transformation. Daw nagabit-bit lang kita kung isang internal security kulintas. Pagka-baptist. Habang baptist ko, wala sa talagang sa akin. Pero atong sa tungkol nga naman, let's understand why. Why? Now, amoy ni ang templo nga ginpabuhat ni Solomon, namin si David ang nagpabuhat kay Solomon, kay God said, David, hindi ikaw ang buhat sa templo. Hindi mo dugo na nag-agay sa templo. Si Solomon, maghimos na templo. Kaamoy ni, ang tawag Solomon Temple, the first temple. In 966 BC, tanda kami, 3,000 years ago, King David planted the temple, and it was meant to be the street address of God, God's abode on earth. Nga kung araw ng templo, araw ng Diyos. It was street address of God. And so, Son Solomon built that. It was so expensive nga mas mahal pa sa atong ISS, katulad tugpahan sa mga rocket sa space na to. Dito magbuwalay ng astronauts, $150 billion. Ang pabuhat ng Solomon is something like this. It was a symbol, ginasimbol niya ang sobra 30,000 ka Israelites, 70,000 burden bearers, 80,000 stone cutters, 3,000 to 600 overseers, a total of 183,000 to 184,000 ang nagbuhat sa mga templo. Tama no? Almost 72% of the total population of Israel. Imagine 7 to 10%
ang ginhimo nimo magpanday sa imong templo. Ako ini ang area nga hasta karon ato pagihapon. Ginhimo ni na tourist attraction nga kung magkadto ikaw sa ubos sa Jerusalem, makita nito ang cover nga gikuha nila sa mga bloke, nga ginhimo nila daan kag sampaw-sampaw nga ginhimo nga templo. Dito sila sa ubos. Dito pa lang daan, ginblok-blok na nila. Kag tingala ka nga natukod ang templo, nga wala kasing mabatian na pugpog sa martilyo. Wala lang kasing lagari. Wala din. It was to be a building of peace, and so it must be constructed in peace. Wala kasing mabatian na pugpog sa martilyo. Because everything was designed dito sa ubos ng Cavern. Ginhapon mo lang pataas, kaginhimo ang tempo. Ang bili, $590 billion. 34 trillion pesos. Mas sakupang hindi sa atong mga balita ko. Bilang balita? Tama? 33 trillion pesos. $590 billion. And so, it took 7 years to build in silence. 7 years ang pag-construct. Wala kasi kabatian ng pugpog sa martilyo. Of course, ang hinimo ni Solomon, 13 years ang paghimo niya sa iyang mga palasyo, 7 years lang ang iya siyang Ginoo, the baptismo. Ang ginagamit ni the very official treasure, $590 billion, 3,400 tons of gold, 1 million talents of silver. Ang ginhatag ni David, iyang personal treasure, para dito nga buhatong Solomon, 3,000 talents of gold, the finest in the ancient world. Ang pinaka first class sa gold nga ginhatag ni David kay Solomon para ipahit sa mga walls ng templo. Was Ophir gold, the first class gold. At kung kami na panghatag sa simbahan, kung hindi magamit sa balay, simbahan na. Ang buka na stereo, simbahan na. Ang buka na microphone, China made, o ihati simbahan na. Ang ginamit ay first class gold, made of Ophir. Ang mga kadamo, ang gold ni David. 7,000 talents of silver, fine. 10,000 talents of iron. The bankrupt of the kingdom of Solomon and Israel, hapit lang mabankrupt tungod sila. In fact, tungod kay kulang ang funds, ini nga mga syudad, Hyuna, Tyre, ini gin-transfer na dito sa kay King Hiram nga ginkuhaan niya sa mga timber ng mga first class cypress and others. Kag yung siling niya kay Hiram, amo na ako nga bayad sa imo. Ang sabat ni King Hiram, kabul means kulang, not worth it, pero bigyan ka. Imagine, halos isa ka nasyon na luti ang ihatak mo, pero masiling pa si King Hiram, kabul! Wala pulos, pero patulog ko. Amura ka, gastos ang templo sa Solomon. Amura niya ang sunod sa ilang templo, sa ilang holy holies. The temple was so drenched with gold that its glitter could blind you from 1 mile away. Pag tanaw mo karon ang templo 1 mile away, kung mag-igo sa adlaw, mabulag ka kay tama kasilaw ang templo kay buhat sa Solomon. In fact, pagin
Na-expression ng templo because ang Ark of the Covenant, transfer nila from the city of David, Jerusalem, pagkaito sa Temple Mount, and ginkarga dito, kagimbutang dito, kagdira inisip ang dugo sa mga animals ng sacrifice nila. In fact, ito nga Ark of the Covenant, ang sunod silang 10 commandments and others. See, when it was done, 120 priests were singing with their trumpets, and Solomon offered the peace offerings, 22,000 kabaka, 120 mga karnero. Usahan nila ang pag-sacrifice, pag-bisik sa dugo dito sa Ark of the Covenant, doon mabagtang garantisado na mabagtang ang kasupot sa iyo kanila. When it was finished, nagbaw na ang mga pari, the moment came. Humaning inauguration ang Ginoo na panahon. And the temple was so vast. God's presence, the Shekinah glory was so vast that even the priest inside hindi makatindog sa kabugat sa presensya sa Ginoo. The priest cannot stand the presence of God because God was there. And so ihigo sila sa kulitas. The temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord. Kalihukan, the temple, tinahimod nilang orasyon nga saktang ari ang templo. Kagdira ang Diyos na kapuyo. Wala sing makatandog sa amin. Kagbago na sa atong tabernacle. Next year, mayroon po na nito sa pamilya siguro. Mayroon po na niyo. So, kasi kita, bago na mag-dumbbell, can wear the best, with meat in the crowd. Inihimo nila na talisman or protection. The leaders in the city said, see, kaya ang Diyos ay sa aton. Nagkanaw ang Diyos sa aton templo. Ari ang Diyos nagpuyo sa templo. Karon sa niya, we are the best. Wala kasi makatandog sa atin. We're safe inside. We're in the prime cup. We're stewing in our juice in a boiling cauldron, claiming resilience in spite of their abominations. Padayon sa pagpakasala. Padayon sa pagsalik. Padayon sa pag-isay. The temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord. Kapag nagkapadayon sa pagpakasala. But God was observing all that. They believe that possession of God's house makes them invincible. But God said, Oy mga Israelites, amend your ways. Hindi ka mo mag-iusod, matula ka mo sinangkuta ni inyo pinakuya. So, unsa abot mo sa mo? Ang atong revelation na strong revelation. We can be proud of it. Pero kapag pa nga atong kakasing-kasing wala sa atong revelation ato sa atong scripture for the people of the book. Churches should audit their structure. Does your church rely on heritage or facilities for security? There ought to be F&M, Baptist Faith and Message. Dira, nabutang na kung luwas, kung patong ka ng Christ, luwas ka, nagigit mawala yung kaluwasan. So, ang iba, nagigit na sa hindi Biblia, nagigit ang Baptist Faith and Message sa bulsa. Diba? Number 2, amo itong tamang importante sa ila message nga, the temple of the Lord. The orasyon na nila. But then God came for the second time. Hypocrisy or scripture confronts hypocrisy in sacred worship. Buwas sa agad, akong tanawon kung ano ang gibuhat sa Ginoo sa hindi na niya magbanta ang pagkamakasala sa Israel. Atong tanawon buwas kung paano ang Ginoo nagbiya sa templo. Nag-upload siya. Apang nagbiya siya.
Buwas magapalimbaw kung balahin mo kung basahan ng scripture. The point is, worship inside, sinning outside. Man mga Baptist po. Hypocrisy. Namin kita magpalit, namin kita mag-timparan yung medyo patakisa. Namin mag-radyo ministry pa kita. Ang palit, pero ako. Siguro hindi natin ito kasi yung tama sa Diyos. But anyway, here, sila ni Jeremiah, kamo. Nami, kamo, balaan kamo tanawang sa gawas. Pero, may difference siya kasi. If you thoroughly amend your ways, he said, if you do not oppress the foreigner and the fatherless and the widow, then the resources should dwell in this place. If by inference, kung hindi ko pumiligoso, then magtang naman. And that is why, in 586 BC, padala niya sa Nebuchadnezzar, insulot ang templo, ginbihag sila pa Jerusalem. Kagimbit-bit pa ni Nebuchadnezzar, ang tanan ng pulawan niya, gitulaw sa templo, gimbit-bit niya pa Babylon. And that will be the story for tomorrow. So where have they sinned? Well, they have sinned here. Ano ay salat nila? Wala nila ang inigituman ang ilang Sabbath covenant. Oh, then the land shall enjoy its Sabbath all the days that lies desolate when you are in your enemy's land. Then the land shall rest and enjoy its Sabbath all the days that it lies desolate. It shall rest its Sabbath that it did not rest on your Sabbath when you were dwelling in it. To fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah, until they had the land and enjoyed the Sabbaths, all the days that it lay desolate, it kept Sabbath to fulfill 70 years. 70 years! Nga wala nilang pahulay ang ilang mga umang. Imbis nga ginoo sa inyong pagka-7th year, pahulay. Doon ka musalig sa ginoo sa inyong pagkaon, pagpahulaya ang duta. Pero wala. 70 years, 70 Sabbath of disobedience. Ang resulta, 70 years of captivity in the city of Babylon. So wala nila gituman ng Sabbath. 70 years of Sabbath equals 70 years of exile. Ibisaya ako nila. Inay nga magsalig sila sa provision sa Ginoo every 70 years. Nagkinuha sila pagtrabaho, aron dili pagutman. Magkita ko dili, wala ko mag-erase. Abi na ko nag-erase ko na niya. Kita naman nag-overtime kung Domingo ang makakaunta, leksyon. Magsakit ka, wag tagpon imo mga overtime. Wala ka lang sa mensahe ko ha? Wala ka mag-erase. Wala ka erase pa. 70 years of disobedience. 70 years of captivity. Nag-anto sila dito. Buwas na lang na kung paano sila bumalik sa Ginoo sa ilang. Second, they disobeyed their covenant of tithing. If you thoroughly amend your ways, if you do not oppress the foreigner, the fatherless, or the widow, then I will cause you to dwell in this land. Ang mga Israelitas na ay tatlo kang major titles. One, Maser, Rizal. Amo ni ang tithe na para sa mga Levita sa templo. Ang iba niya tribo, ang mga duta, ang mga Levita wala. Sugin talaga sa Ginoo na ang mga may duta mag-support sa mga templo. By the way, in those times, ang tithing hindi kwarta. Ang tithing is harvest sa uma kag mga hayop. Atong karon cash and then we say, well, tithing. Wala man na problema, pero problema na naman. Kahit kung totoo din ang tithing, hindi kwarta. Kung taga-Davao, kung taga-Bato ka, kaya sa Jerusalem, ang kung tithing na ito, kay Bugatan noon, imo ito ibaligya, ipitol ang kwarta, parabot sa templo, baka sa Jerusalem, baka mo sa makaon, gamit ito para sa iyong tayo. Diba? Ito ba tayo? Given to the Levites. Ikalawa, the second time, Maser sila.
10% hapon. Asa na ihatag? Sa imong pamilya. Dito ka sa Cotabato halin, mahati sa kahumayan, baligyan mo yung bugas dito, kumain, talon mo diri sa may templo, sa may Jerusalem, baligyan ko to, kag ipakal ni mo, baligyan mo, ipakal mo sa pagkaon, kag tipuno ni mo ang imong pamilya, habang the Thanksgiving celebration, ang pamilya ni mo magkaon upod sa imong maaser sine tayo sa secretary. So hindi to para sa Levita, lahat ito. Ang kanang tayo para sa inyong pamilya, kaunan ninyo sa festival. 10%. Ay katlo, the time for the poor, maaser ane, the charity time. In 3 years of the Simeta cycle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 of the Simeta cycle. Ang ihatag ng charity time, ihatag every 3 on 6 years. 1, 2, 3, hatag. 4, 5, 6, hatag. 7, lahit itong time. A tithe was given to the poor. Amo ini ang tithe nga gi-evaluate sa mga Israelites. Nawag kalikuan. Kung tutukin ka mag-tithe kita, hindi 10%. Kung gusto kita na mag-hinudyo, mag-hinudyo, hindi 10% ang tithe. 23.3%. Pero pag-hatag ka sa 10%, kita sa 10%, maragong kina. Pero natak ko, inusulot na ang tating prinsipyo na hindi hindi mo. Kulang na to, kung ito ko sa 10%, hindi mo ang 20%. Kung gusto kita na maghatag sa ating ministry, kaya daw hinudo kita, sige. Pero 3%. Then, this is the tithe. Amoy ni ang tithe na gin-violate sa mga budi. Result, tungod kay wala nila i-obey ang ilang covenant on tithing, basahan na to. Ready, read. In the 5th month of the 7th day of the month, that was the 9th year of King Nebuchadnezzar. King of Babylon, Nebuchadnezzar, the captain of the bodyguard, the servant of the king of Babylon, came to Jerusalem and burned the house of the Lord and the king's house and all the houses of Jerusalem. Every great homes he burned, the forest, the royal palace, the house of the Lebanon, the hall of pillars, and the hall of throne, and Pharaoh's daughter. Tungod ko wala nila gin-obey ang ilang tithing covenant, nagpadala ang Ginoo sa iyang servant. Ginsunog ang Jerusalem. Ginsunog ang templo agad matanggal nila ang mga bulawan dito matunaw kag bitbit nila pa Babylon. Na, hindi ka magtay ang sibayan namin di na. God will send a servant Nebuchadnezzar. Ang atong mga Carmel, kung mag-type ang tasa ng 23%, mayroon pa rin siya, matapos din ano. Ano ang kita ng mga pastor, pati sa mga seminary, natutulog ang type 10% lang? No. Dapat balik kita sa Old Testament kung type ang gusto. 23.3%. Halin ka rin dapat hindi na makatulog siya. May pastor na taga-mati na ito, hala siya ako, nabuang na. Ang type ko ng 23%, at ibalik ka sa Biblia eh. Wala lang namon, ng mga pastor sa una, yung tugdo, kaya wala kami pang wala. Pastor mo seminary sa na. Pero kung balik ka sa scriptures, ang type is 23.3%. So parang kanya, ang iba na is 27%. 3 times na may mga 7 pa ka-alat titles nila. Read. On the 9th day of the month of Ab,
Karon, July o August, December year. 586 BC. The temple gone in 4 days after 1.5 years of siege. Ang ginuhat ni King Nebuchadnezzar, ginahakot niya ang bilog niya na army from Babylon. Wala silang magira. Ginpupuan nila ang palibot sa Jerusalem. 18 months. Wala sing makasunod. Wala sing makagawa. Hangtod nga naghubas ang ilang tubig sa sunod sa Jerusalem. Hangtod nga naubos ang ilang pagkaon. Kag nagdiriwang sila. Hangtod gali ang ilang mga nanay nga nagbitbit mga sa ilang mga bata. Tungod sa kagutom, kung mapatay ang ilang bata, ilang lutuon. Wala din tinakaw, it's like it's a lamentation. Boss will talk more about that. Amo na ka justify, justice, amo na justice sa Ginoo kung hindi kita magtuman sa kanya. Israel kita sa, ay hindi ko mag-ibig sa manifestation. But habang nagapista sila sa gawas, ang mga tao sa Jerusalem na nagagawin, kalot sa litso ba? 18 months! Hangtod niya, nagintulak na lang nila ang pader. Sulod sila kagibihag si Nikaya. Gingaws ang mata. Before gintanggal ang mata, ginpakita sa iya ang tuhan ng bata. That will be the last visual aid na makita niya kung paano ka gubot kung paano ka isus sila Nebuchadnezzar. Ginpakita alay ang iyang mga bata kag sila ang mga bata mo kag gintusok kay mata ang hidayah. Grabe ang if you just read the book of Jeremiah, the book of Ezekiel, sa buwas, halimbawa, yung kalahin mo how God left the temple. 605 BC, first deportation. 597 BC, second na pagpihag sa ilang. Ang iba, 5 tranches na. 586 BC, final destruction of Jerusalem and the temple with a large deportation. That's when the temple was burned. Ginbit-bit pag nila, ginaccounting nila ang mga cups ng Bulawan, kutsara ng Bulawan, plato ng Bulawan, tanang ng Bulawan, kag gindala dito sa Jerusalem, dito sa may Babylon, kag butang dito sa may stock room ni Sang Babylonian ka. Kag katapista nila, ilang pawang na itong temple ng mga gamit, kag nagamitot, nag-offer kay God Marduk. Kag magsiling si Nebuchadnezzar, amo niya ang presyo, amo niya ang premyo sa pagpihag sa mga Israelitas. In-desecrate nila ang gamit sa templo. Alam ko, sa Ginoo, wala kang piyong. Ang ibuhat sa Ginoo, nagsiling ang si Ezekiel kay Nebuchadnezzar. Many tickle who parcel. Bilang na your kingdom will be transferred to the Medes and Persians. Ang hinimo ni Cyrus, ipuhupsan lang ang dagat, ang suba. Subay sila pasunod sa Babylon. Wala siyang dugo na nagagay, bihag kang tumba ang Babylon. Pero, ang mensahe dito, 586 BC, the final destruction and the temple was burned. God lists the violations of the Ten Commandments, exposing a spiritual dichotomy. Sin outside, worship inside. Daw karon mo gyapon, di ba? Isa kagwapo sa ating mga praise and worship team, kagwapo sa ating mga diakono, kagwapo sa ating mga pastor, kagwapo sa ating mga miyembro. Kung Domingo, Lunes, Martes, gawin din ako. When members live unjustly, wala magtuman sa nilang bahay.
Wala magtuman sa ilang Sabbath covenant. But gather for rituals, treating Sunday services as absolution or remission of pardon. Okay lang, magsimba ko sa Domingo. That's what they did. Pag gusto sila magpasala, ang ilang kinuhan, nagpamatay sila sa mga, nag-oppress sila sa mga pobre, wala nila hakakit ang mga tayo, wala sila tuman sa Sabbath law. So, it's okay because masimba naman po kuliwat, madala ako sa akon na halat niya kanding, o ang dugo, ibisik dito sa high priest dito sa aking kapinan, wala na ang sa siling ni Ezekiel. Ini pala nga simbahan will be a den of robbers. Ang improvement sa SB o mga kawatan. Pakasala, hindi magkakar. Pero minggu ako tumulong po, okay lang. Third, Scripture confronts the defilement of sin. The temple became a hideout of robbers, a place to sin boldly, knowing na pagkahuman, pwede man kumbaga sa templo kapag himong sa ritual. The blood of the animals sacrificed covered their sin. At ang dugo ang bisig sa kagana is kafar, meaning gintabunan ng ilang mga salamat. It took many years at ang ilang mga sala sa mga gintabunan sa mga dugo sa ngayon dito pa totally cleansed sa cross of Calvary ni Jesus Christ. So karon, wala din kitabunan ng sala. It cleansed na as far as the east is from the west, so far as the Calvary's transgressions. At ang ilang mga offering, pangtapon lang to, aron di makita sa Ginoo. Pag-abot ni Christ, ibukas na kita. Ito wala ka sa makita. And so, kung has this house become the den of robbers? Kung Domingo, balahan ka mo. Paggawa sa templo, mga dayawan ka mga businessman. Nag-oppress ka mo sa mga pobre. Nagpakasala ka mo. Nagpamalikas ka mo. Kawatan. Has this house become a den of robbers? They got so accustomed to giving for themselves what God was. And when they entered the temple, they became very religious. And I think this must confront us today. Hindi ka papasahan na. Nagutom na ko. But, hindi ba nga ang inahambal ni Jeremiah more than 3,000 years ago? Do para man sa atin? No? Kung ano kasing-kasing sa mga tao sa panahon ni Jeremiah, daw ako man kapag taro. Worship inside. Sing outside. Strong denomination. 1,600 member churches. 3,000 new baptisms. Pero kasi ang ginapagsiling, oy, kasi man nalipatat ka mo, nagsahat ka mo sa kanitensyon, makatag mo sa 10%, 5%. Inatag ninyo. O i-divert ninyo. Oo, nakita sa Ginoo na. When you break a covenant, God does not close His eyes. Itatag. Pila naman ka 5% ang lahat natin dinhatag sa convention. Kaya tumamos kita mo. Pagkasad kami. Pagkasad ka mo. Pila naman ka 5%. Ito katuwing ka 5%. Ulo katuwing ka 5%. Basta ito mahil mo ka 70 years of katuwing. Hemang ulang. Kamu na yun ang transaksi nito. The Lord sees your heart. But when you break our promise, God does not
close His eyes. When we sin outside and worship inside, kita ka na sa Ginoo. Ginoo, salamat din sa iyong pagkamayo. I pray, Ginoo, nga ini may mo Ginoo nga hangkit sa amin. Buhat na kami Ginoo ng mga mataraw, ilang sa among status in front of you na nataraw sa among mga pinakuha at mga pagpanaan. We commit this morning to you in Jesus' name. Amen.